Hello guys, kamusta po kayo? Ngayon po ay nandito po tayo sa Malabon at ongoing po naglalagay tayo ng curtains. So ito po yung sasabi natin cortina. Ito po yung pang budget friendly natin na klase po ng cortina. So meron tayong premium one, yung Korean po, na galing talaga ng Korea yung fabric. Ito naman po yung common one na nabibili po dito sa market dito sa Pilipinas. So yung nagpagawa po is nakita tayo sa TikTok. Pag gumawa kami ng dalawang quotation, meron po kami pang premium plus yung budget friendly po natin, and ito po yung na-approve. So siya po yung second client natin para sa budget friendly po natin na nagpalagay ng curtains. Bale, ito pong ginagawa natin is sa next vlog ko po ipapakita. Meron po tayo natapos na project sa Tarlac. So doon tayo muna mag-focus at i-share ko po sa inyo yung pinagawa sa atin ng client po from US. So sila po ay retired Navy. Then ang napili po nilang ilagay po na klase po ng fabric is Korean po. So magkapatid po ang naging client natin doon. Kaya ito po yan. Para po sa project natin ngayon, ito po ay located sa lalawigan po ng Tarlac. So ito po ay 2-story house at ang client po natin again is from US. Actually, lahat po ng bintana nila tayo po ang maglalagay ng curtains at blinds. So ito pong living area, ang gusto po ni client na ma-achieve is meron po mga long curtains. Ngayon po, ang iniisip niya talaga dito yung bintana sa taas ng pinto. Upon assessment naman po, kayang-kaya natin gawin yung gusto ni client. So chinek ko din po kasi yung bintana sa taas ng pinto. Kung mapapansin niyo po, yung bahay is visible sila pag nasa second floor. So dito po, kakaberan po natin ito kahit linen na lang po, wala ng blackout, para meron lang po silang additional privacy. Kumbaga pag sinabit po natin ito, pag gabi, silhouette lang po yung makikita kay client pag nasa family area po sila. Mamaya po makita nyo rin yung ating finished project. Guys, tour ko kayo sa labas habang nagtatrabaho sila. So meron ako dito nakitang African talisay, which is lagi ko po itong blina-vlog, at talaga kada punta natin sa mga bahay-bahay po, meron po talagang gantong halaman, hindi siya nawawala. Tapos guys, meron sila dito nilagay na decor blocks. So ito guys, madalas din ginagamit ngayon sa mga bahay. Kung hindi, ginagamit sa fences, pang accent po na exterior po ng house. Ayan. Then sa design po ng terrace, ito na po, kung saan located syempre ang kanilang main door. Minimalist po yung design ng gutter nila, ang linis tingnan. And then ito po yung garahe, which is dyan po tayo nagpark ngayon. Bigyan ko na lang po kayo ng idea sa mga nagpapalandscape po dyan, no? So dito po meron silang tinatawag na frog grass. So madalas din po itong ginagamit ngayon sa mga bakuran po ng ating mga viewers po or subscribers sa mga bahay nila, kasi ito po ay low maintenance na klase po ng damo, dahil ang pagbuka po ng dahon nito is hindi po pataas kung hindi pa wide po. Pag po kasi Bermuda grass, ayun, kailangan nyo po i-maintain sa grass cutter at medyo sensitive po ang Bermuda grass pag hindi naalagaan. By the way guys, ito African talisay pa itong pinapakita ko sa inyo. Ibang variety lang po ito. Kung napansin nyo po yung dahon niya, pure green. Talaga marami po talagang gusto din maglagay ng halaman na ito kasi maganda po yung pagtubo ng dahon niya. Pa-wide, parang siyang umbrella tree ganon. Guys, dito sa likod ng bahay, meron po ditong lanay. Ayan na po yung itsura. So dito po, meron dalawang sliding door na nilalagyan po natin ngayon ng kortina. So dito po located yung kanilang dining area. Ayan. Tapos guys, yung swimming pool naman nila meron dito sa front po ng lanay, which is ngayon po ongoing po, nililinis po yung tubig, naglalagay sila ng chlorine at nagpupuno ng water. So yan po yung bakuran ni client. Dahil nasa second floor na rin po tayo, pakita ko na lang sa inyo yung design po ng balcony. So parang mala hotel po ang datingan, may overlooking view po ng swimming pool nila. Tapos guys, ito may mga sliding door sila, which is ongoing, naglalagay po tayo ng kortina, 3 sliding door po yan. Tapos ito yung kanilang ceiling po sa roofing. Meron po mga lining na hole para po sa exhaust ng kanilang bubong, ganon. 3 months ago po nung sinukatan namin itong bahay. Then nung meron na pong budget si client at ready na po yung house, kinontak po kami para po ilagay na po yung mga kortina. Sa totoo lang po, sa online kami nakita ni client. And ayun po, nag-wonder po yung mga kamag-anak kasi baka po scammer po yung makuha nila, kasi si client po is matagal na po sila sa US. And so far naman po, tuwang-tuwa si client kasi naging smooth naman po yung mga transaction. And legit po talaga na gumagawa po talaga kami ng kortina. And ayun, pati po yung mga relatives po from Doubt, ayun po, naging maganda po ang kanilang feedback regarding po sa aming mga ginagawang kortina. Makalipas din po ng ilang oras namin pagtatrabaho, dahil 10 PM po kami natapos. Ito na po yung living area po ni client. So yung gusto niya po na long curtains, ayun po na ibigay natin. And yung kanya po na problema po na
bintana sa taas po ng pinto is kinabera natin ng linen yan at wala na pong blackout para hindi po too loud or too heavy sa mata. Ayan po, no. So, napagdesisyonan ko po na gantong kulay po ang ikabit namin kasi yung almond po talaga bagay sa mga diamante po yan na ilaw or mga gold hardware plus sa mga marble po na tiles. So, again, hopefully nagustuhan nyo po yung ginawa natin sa living area. Next po natin isa, dining naman. Ito naman po yung itsura before ng dining nila. So, meron po ditong sliding door papuntang lanay at standard size po ng mga bintana sa may bandang aircon. So, lahat po ito is naka-curtains kasi yan po ang request ni client and mas gusto niya po talaga cortina and mas i-lessen daw po yung paggamit ng blinds. So, ito po yung other angle shot natin. Yung kanila pong dining set, yung table po is gawa sa acacia, tapos mahogany naman po ang chair. Same din po dito sa main kitchen, yung bar stool po is gawa sa mahogany. Yung design po, hindi na po nilayo sa design po ng chair or ng dining chair. Tapos guys, ito na po yung design ng kitchen nila. Naka-quartz po ang countertop plus modular cabinet. From main kitchen po, ito po yung view ng ating mga kortina. Ayan. So, yung nook bar pala nila mga ka-viewers, meron dito mga cabinet na rin. So, again, kung type nyo po yung interior design, screenshot nyo lang po. Dito naman po tayo sa bedroom number 1 or bedroom po sa baba. So, ito po yung ginawa natin. Bale po yung lapad po ng kortina natin dito or bintana. Meron po magkaparehas pero ayun po, yung width po kasi nila is hindi po pantay. Kaya magkaiba po ng kapal po ng blackout. By the way po, dito po mga ka-viewers, meron silang curtain box na tinatawag or cove ceiling po. Bali dito, 10 inches po ang width po niyan. Tapos nasa 6 inches po ang depth. Bali ito po again yung cortina. Color almond po ito. Tapos guys, yung aircon nila, LG po ang brand neto. Ang ganda po nung design po ng aircon. Ito po yung interior ng bedroom. Ayan. So, ito po yung back view ng pintuan. Tapos guys, kompleto na rin sila sa furniture. Mattress na lang ang kulang. So, yung pinto po, meron silang pinalagay ditong door closer. Ayan, nasa taas po ng pinto. Para automatic nag-close yung door. Tapos guys, ito meron silang cabinet dito. Vanity area. So, ito guys, gawa sa marine plywood. Tapos naka-duco finish po na paint na color white. And ito po guys, yung mirror na may ilaw. So fresh pa naman tayo guys, kahit na talagang hapong-hapo na tayo. By the way, meron na rin itong sarili pong bathroom. So ito po yung itsura ng pintuan. May lining po na color paint po na black. So gusto ko yung pagkakapintura ng pintuan. Natural finish lang po or yung datingan looks niya. Dito po may walk-in closet na. Ayan, yung cabinet po nila. Tapos guys, dito is meron po silang tiles na 60 by 60 po na ginamit. Matte finish po yan. Ito po yung itsura ng bathroom. So, meron silang mirror with LED lights and fluted panels po para sa accent. His and her po na sink. So, ayan po. Siyempre guys, dahil bathroom ito, hindi mawawala ang toilet bowl. So, ito po yan. Tapos guys, yung mga tiles dito sa wall is glossy. 60 by 60 saka 15 by 90 po na matte finish ang ginamit. So guys, pag bibili kayo ng exhaust fan, ganyan design ang bilhin po ninyo. So ito po guys, maglalagay pa tayo ng blinds kasi nasa first floor po ito at malaki yung bintana. So plano po palagyan ni client yan ng blinds, no? So again, ito po yung itsura po ng bathroom na ito. So from bathroom po nila, ito po yung itsura ng kortina natin again. So next po natin, dito naman tayo sa family area which is located po ito sa second floor. So dito po wall-to-wall po ang finish ng ating kortina. And nag-send nga po pala si client ng picture sa atin. Basta niya na lang po ako in-update. Siguro ganun talaga pag pumasaya sa service po yung ating client. Highly appreciated po tayo sa ating mga ginawang project. Dito naman po tayo sa bedroom number 2. So meron po dito sliding door plus huge din po na bintana. So kortina din po ang nilagay natin sa kwarto na ito. So same color po pala para sa lahat po ng mga bintana po nila ha. Almond po again, lahat ang napili. So, ito na po yung interior po ng loob ng kwarto ni bedroom number 2. So, dito po may TV cabinet sila. Tapos, meron pong vanity dito. Parang talaga nasa hotel po. Dun sa itsura po ng bahay nila, talagang mala hotel inspired po yung datingan. And then, dito po meron silang huge po na king size, if I'm not mistaken po na bed frame with side cabinet. Ayan. Tapos, dito po guys, meron na rin silang bench sa gilid or Cleopatra po na sofa. Ito po yan. Tapos guys, meron din silang cabinet sa gilid po ng pintuan. And then, bathroom po syempre.
So ito pong pinakita ko sa inyong kwarto, ito na po yung pinaka master's bedroom. Although yung isa master's bedroom na din po ang datingan. So yan na po yung mga tiles na ginamit. So dito meron silang cabinet na meron pong mirror na cover. Ayan. Tapos guys, yung tiles po halos parehas naman po na ginamit sa baba. Dito po nagkaroon lang po ng changes sa sa mga design lang po ng sanitary, ganun guys, mga mirror. So dito guys, single lang po na sink, tapos another cabinet. Ayan. So change angle lang po ako para ma-appreciate nyo po yung ganda po ng kanyang bathroom po, no? So ito po yung itsura from shower area po. Ayan. So maluwag po lahat ng bawat area, talaga pong masasabi ko pang American size po yung laki ng bawat area po ng bahay kasi maaliwalas and ayun po, makakagalaw ka talaga ng maayos sa luwag po ng bahay po nila. So again, pakita ko lang po sa inyo yung ginawa nating project po dito. So ito po ulit yung ating kortina. So don't forget to message us po kung nagugustuhan nyo po yung ginagawa namin curtains ha. Billy Toledo Vlog po ang aming Facebook. So ito din po yung daylight shot ng ating curtains po nung ginawa namin kasi yung iba po natin na ipakita gabi na. So ito po yung daylight po na itsura po. Another day, another curtains project. Dito po tayo sa Kappa Starlock. So nung nakaraan po meron tayo naging project dito na 2-story house. Napakalaki, buong bahay po. Nilagyan natin ng curtains and blinds. Ngayon po, umuwi yung kapatid niya from Japan. Nagustuhan nga po yung tela, yung gawa natin. Kaya ayun, kinontak po tayo para lagyan naman po yung bahay niya habang nandito siya sa Pinas. Kasi po yung kanyang mga blinds is hindi po daw blackout. Tapos tumatagos yung init and masyado maliwanag. Tapos sa side po doon, ayun, nakita niya kasi yung bahay ng kapatid niya mas homey dahil nga po curtains. Gusto niya magmukhang homey na din po yung kanyang dream house. So yung bahay po medyo matagal na rin po nagawa. Pero syempre, ayun po, continuous po yung pag-i-improve sa house para maganda pa rin, no? So ngayon po mga ka-viewers, tara, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating intro. Tuloy ko po kayo sa ating gagawing project ngayon. Recap lang po tayo. Bali po dati ang bintana po ni client is naka-blinds. Ngayon po pinapalitan niya sa atin ito ng kortina. Yung kulay po, nag-base po tayo sa dating kulay po ng mga blinds which is color gray. And hindi ko po natin ito tatakpan muna ng sofa para makita niyo po yung finish ng ilalim ng ating mga curtains na pantay-pantay. And nung naayos na po, pinabalik na po ni client yung mga sofa. Ayan. So mas homey na po yung bahay ni client. And syempre, yung request po niya is na-achieve naman po natin. Kaya masaya po siya sa outcome. Sa bedroom naman po niya, dati din po itong naka-blinds yung sliding door. Ngayon po, pinakortinahan na rin po ito ng wall-to-wall po na finish. Color almond din po. Nag-base naman po siya sa kulay po ng kortina po ng kapatid niya. Yung blinds naman po, papalitan din po natin ito. Nagkataon hindi pa po dumating kasi si client po is talagang right away lang po nag-decide na magpapagawa sa amin. As in wala po kaming preparation time. Pero since malit lang naman po ang project at skilled naman po ang mga tao natin, ayun po, inuna muna namin yung mga kortina po ni client. By the way, may isang kwarto pa pong pinagawa sila. Ito po yung kwarto ng mother nila. And from blinds, naging kortina na rin po ito. So, ito po yung itsura. So, yung laki po ng ating kortina dito is standard size lang naman din po. Ayan. Ngayon guys, bago matapos yung vlog natin, ayun po, no? Para po mas lalo lang po maintindihan ng mga tao po na plano po magpalagay po ng kortina. So, again guys, itong blackout curtains is applicable naman po siyang ilagay sa bintana kasi pang kortina naman po siya. So, nagkataon lang po talaga na iba po kasi ang datingan ni Korean Soft Blackout, premium, maganda po ang tindig, and bagsak, and talagang mas soft po yung fabric. Ito po kasi si blackout curtains or si China blackout po. Tingnan niyo naman po, oh. Nagagap po yung kanyang fabric sa baba. Pero again guys, aayusin pa din naman natin yan. Kasi sabi ko nga po, minsan nandiyan na po yung materyales. Okay na. Pare-parehas na po ng ginagamit ng materyales. Pero nagkakatalo pa rin po sa gawa. Gaya po neto guys. Ayan yung natapos namin dito sa corner window. Ayan. Maganda pa rin po yung tindig. Maganda yung pagkakaayos, pagkakasalansang. So ngayon guys, itong gantong blackout curtains, mas okay to guys kung sa mga ano lang siya ilalagay.
mga standard size lang po yung height. Kasi guys, pagka mga long curtains na, yung tendency nito dahil nga po naghihiwalay siya sa bandang baba, ayun po yung bagsak niya, hindi po ganun kaganda pag po mga long curtains. Pero po pag mga bungalow po, pwede po yung mga gantong height. Okay naman siya, pero again, sa gumagawa pa rin po. Kaya kung pangit po gumawa yung gagawa, lalabas po ang pangit yung kurtina. Pero po pag marunong po yung gagawa, maganda po kakalabasan. Gaya po nito, ang ganda po ng ayos. So ito guys, naka wide lens tayo ha, kaya mukha siya naka-curve yung kurtina. Pero ayan guys, para mas ma-appreciate niyo po. By the way guys, ayun po, dalawa na po yung ino-offer po natin na klase po ng kurtina. Nagkataon lang po talaga na yung mga viewers natin and mga nagpapagawa po, mas gusto po talaga si Korean. Kasi may kaibahan naman po talaga. Pero again, yung materials po na pinakita ko, pwede naman po natin gamitin yun sa bintana. Advisable po yun kung mga mabababa lang po yung mga height po ng bintana. Ganon. Kasi po, for me, talaga mas better lang po siya doon. Kasi pag mga high ceiling na po, maganda po mga Korean para po maganda po yung tindig para sa high ceiling. But then again, sa gumagawa pa rin po kasi yan. Minsan po kasi, gaya po na sinabi ko sa vlog, nandiyan na po yung materials. Pero, ayun po yung outcome, hindi po nila nagagawa ng mabuti siguro. Hindi ko po alam kung paano sila gumawa. Pero so far kasi po, yung team namin, kami nila Joven, yung aking sewer, and yung mga iba ko pong team, is hindi po nag-google ang mga ito, nag-YouTube, para po mapag-aralan ng pagkukurtina. So, behind of our mga ginagawang project po, meron po kaming team meeting para po i-check kung paano namin mapapaganda po yung volume ng fabric, ganon. So, yung mga tao po is talaga pong may experience po talaga sa pagkukurtina. Makikita nyo naman po yung outcome. So, kahit pa ulit-ulit po akong sabihin na quality, ayun po, pwede naman kayo sumama sa akin, samahan po kayo sa mga ginagawa namin project para makita nyo po yung itsura. Kasi so far, ayun po, meron tayong mga nababalitaan, talagang pinupolitika tayo, ganon. Meron po kasi dito, magiging project namin soon sa Asingan. Then sabi niya, kumukuha lang daw po ka ng idea dun sa mga kurtina niya. Nag-message po sa akin yung client. Siguro, ganun po siguro pagka gusto nila makuha yung project. So, gagawa ng kwento para masira po kami, ganon. By the way, yung client naman po, pasensya na. Pasensya na, inubo tayo. By the way po, yung client naman po is hindi naman po naniniwala. Kasi nga po, through video pala makikita mo na talaga yung kaibahan po ng mga ginagawa natin curtains, no? And sa mga hindi po tumitigil na content creator dyan na paulit-ulit po na nagagalingan po sa kurtina, alam naman po natin kung paano niya po ginagawa yung kurtina niya. And alam po natin hindi niya naman po talaga 40 yon at halatang pilit po, kaya hindi niya po mapaganda yung kurtina niya. Kaya I advise po na ayun, maging mapagmatsyag po kayo. And ayun po, marami naman pong gumagawang kurtina dyan, pero kung sino po talaga yung pasado sa panlasa ninyo at gusto nyo po yung pagkakagawa ng curtains, dun po kayo. Basta kung ano po ang nasa puso nyo, sundin nyo. No? So guys, bago din po pala matapos yung vlog natin, magbo-bare months na po, and talaga marami na po nagbubook sa atin para sa December. So para po sa December natin, ang i-cater ko lang po na clients is maximum po ng 14 to 19 clients lang po. So far po may nagbo-book na sa amin ng December. Pero ayun po, kung maaga-aga po kayo makapagpapagawa, mas better po. Kasi iba po kasi yung bugso ng tao pag po December na talaga pong agawan na po ng slot, no? So, kung nagbabalak lang po kayong kuhanin serbisyo namin, mas better po, mas early, o kaya po, message po kami agad sa Facebook, Billy Toledo Vlog, para po, pag-usapan po natin doon kung paano po natin pagagandahin ang dream house po ninyo. So, ngayon po mga ka-viewers hindi ko na rin po papahabain pa dahil nahirapan ako magsalita, inubo ako. Pero again mga ka-viewers, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aming kurtina, and sa mga viewers po na nagme-message pa sa amin na talagang laging kino-compare yung gawa ng kurtina namin. Thank you so much po. And sa mga viewers natin na nakasubaybay noon pa na hindi pa ako nagkukurtina, thank you so much. Ngayon po, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!